Magandang umaga! Nandito tayo ngayon upang pag-aralan ang asignaturang math para sa ikapitong linggo. Ang ating aralin ay properties of multiplication, identity, zero, and commutative. Illustrates the following properties of multiplication and apply each in relevant situation. A. Identity, B. Zero, and C. Commutative. Bago tayo magsimula ay subukin muna nating sagutan ang pagsasanay na ito. Kung kayo ay mayroong mga shapes tulad ng star, circle at heart ay maaari ninyo itong itaas. Tukuyin ang mga sumusunod ayon sa property ng multiplication. Star kung identity, bilog kung zero, at puso naman kung commutative. Una, 10 times 1. Anong property ito? Ito ay identity property. Pangalawa. Sunod, 7 times 0. Anong property ito? Ang sagot ay zero property. Mahusay. Pangatlo. 8 times 1. Ang sagot ay identity property. Pang-apat. 2 times 3 equals 3 times 2. Ang sagot ay commutative property. At ang panlima, 10 times 0. Ang sagot ay zero property. Handa na kayo para sa ating bagong aralin. Ngayon ay balikan muna natin ang ating nagdaang aralin. Piliin ang tamang multiplication equation sa mga sumusunod na ilustrasyon. Piliin ang hugis ng tamang sagot. Anong multiplication equation ang ipinakikita sa ating ilustrasyon? Between 5 times 4 equals 20. Bilog, 4 times 5 equals 20. Puso, 3 times 3 equals 9. Ang tamang sagot ay hugis, between 5 times 4 equals 20. Pangalawang bilang. Anong multiplication equation ang ipinakikita? Between 4 times 3 equals 12. Bilog, 3 times 4 equals 12. O puso, 4 times 4 equals 16. Ang tamang sagot ay bilog, 3 times 4 equals 12. Pangatlong bilang. Anong multiplication equation ang ipinakikita sa ating repeated addition? Between 3 times 2 equals 6. Bilog, 2 times 3 equals 6. Puso, 3 plus 3 equals 9. Ang tamang sagot ay between 3 times 2 equals 6. Pang-apat na bilang. Anong ipinakikita sa ating mga larawan? Between 3 plus 2 equals 6. Bilog, 3 plus 3 equals 9. O puso, 2 times 3 equals 6. Ang tamang sagot ay puso, 2 times 3 equals 6. Panlima, anong ipinakikita sa ating ilustrasyon? Between 5 times 1 equals 5. Bilog, 0 times 5 equals 0. Puso, 1 times 5 equals 5. Ang tamang sagot ay between 5 times 1 equals 5. Magaling mga bata! Ngayon ay masdan natin ang mga larawan na ito. Ano-ano ang inyong mga nakikita sa larawan? Tama, ito ay face mask
at sabon. Malaki ang naitutulong ng dalawang bagay na ito upang hindi kumalat ang mga nakakahawang sakit. Ngayon ay basahin natin ang sitwasyon na ito. Sa panahon ng pandemya, ipinapayo ng gobyerno na tayo ay mag-ingat laban sa coronavirus sa pamamagitan ng pagsuot ng face mask at paggamit ng sabon sa paghuhugas ng mga kamay. Nakatulong ang mga bagay na ito upang malampasan natin ang pandemyang ito. Dumako na tayo sa ating aralin. 3 properties ng multiplication. Una ay ang identity property. Masdan natin ang mga larawan na ito. Ano-ano ang iyong mga nakikita? Tama, mga larawan ng face mask. Makikita natin dito ang 6 na pangkat ng isa. Bilangin nga natin ilan lahat ang bilang ng mga face mask. Isulat natin ang sagot sa pamamagitan ng repeated addition at multiplication equation. Una muna sa repeated addition. Ilang isa ang iyong nakikita? Tama, 6 na tig-isang face mask sa bawat pangkat. Kaya, narito ang repeated addition. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 6. Pinagsama-sama ang 6 na isa. Ang sagot ay 6. Dito naman tayo sa multiplication equation. Ito ay 6 times 1. Bakit 6 times 1? Sapagkat mayroong 6 na pangkat ng tig-isang bilang. Dumako naman tayo sa ating pangalawang halimbawa. Dito sa mga larawan ay mayroon tayong 5 pangkat ng tig-isang sabon. Paano natin maipakikita ito sa pamamagitan ng repeated addition at ng multiplication equation? Masdan natin. Ilang pangkat ng isa ang iyong nakikita? Tama, 5. Kaya pagsamasamahin natin ang 5 isa. Ang sagot ay 5. Dumako naman tayo sa multiplication equation. Ilang pangkat ang iyong nakikita? Mahusay, 5 pangkat. Ilan sa bawat pangkat? Isa. Kaya ang multiplication equation ay 5 times 1 equals 5. Isinasaad sa identity property na kung ang bawat pangkat ay may tig-isang bilang, ang sagot ay pareho lang sa bilang ng pangkat. Ibig sabihin, kahit anong bilang ang i-multiply sa isa, ang sagot ay parehong bilang pa rin. Narito ang ilan pang mga halimbawa. Pinagsama-sama ang 6 na isa, ang sagot ay 6. Sa multiplication equation naman ay 6 times 1 equals 6. Pinagsama-sama ang 4 na isa. Ang sagot ay 4. Ang multiplication equation ay 4 times 1 equals 4. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangalawang property. Ito ay ang zero property. Ano ang iyong nakikita sa larawan? Tama, 3 kamay na walang laman. Sagutin mo nga itong tanong, ilan lahat ang laman ng mga kamay? Sagutin natin to sa pamamagitan ng repeated addition at multiplication equation. Dahil walang laman, ito ay 0. Kaya 0 plus 0 plus 0 equals 0. O 3 0 na pinagsama-sama, ang sagot ay 0. Sa multiplication equation naman ay 3 times 0 equals 0. Ilang basket ang iyong nakikita? Tama, 6. At mayroon ba itong laman? Wala itong laman. Mayroon ditong 6 na basket na walang laman.
Ilan lahat ang laman ng mga basket? Sagutin natin sa pamamagitan ng repeated addition at multiplication equation. Pinagsama-sama ang 6 na 0 at ang sagot ay 0. Ang sagot naman sa multiplication equation ay 6 times 0. Ipinakikita sa mga ilustrasyon ng zero property na kahit ilang zero ang pagsasamahin, ang sagot ay 0 pa rin. Sa makatuwid, kahit anong bilang ang i-multiply sa 0, ang sagot ay laging 0. Masdan natin ang iba pang mga halimbawa. Pagsamasamahin ng 4 na 0, ang sagot ay 0. Ang multiplication equation naman nito ay 4 times 0 equals 0. Sunod na halimbawa. Pagsamasamahin ang 5 0, ang sagot ay 0 pa rin. Ang multiplication equation naman nito ay 5 times 0 equals 0. Dumako naman tayo sa pangatlong property ng multiplication. Ito ay ang commutative property. Ano naman itong commutative property? Masdan natin ang mga paglalarawan. Makikita natin sa paglalarawan na mayroong dalawang pangkat ng 4 na cupcake. Ilang cupcakes meron sa isang pangkat? 1, 2, 3, 4. Masdan naman natin ang pangalawang ilustrasyon. Makikita natin dito na mayroong 4 na pangkat ng 2. Ilang cupcakes mayroon sa isang pangkat? 2. Sa unang ilustrasyon, ang repeated addition ay 4 plus 4 equals 8. Sa pangalawang ilustrasyon naman, 2 plus 2 plus 2 plus 2 equals 8. Ang multiplication equation ng unang paglalarawan ay 2 times 4 equals 8. At ang pangalawang ilustrasyon naman ay 4 times 2 equals 8. Masdan natin ang dalawang multiplication equation. Alamin natin ang mga bahagi ng multiplication equation. Ang unang bilang ay ang tinatawag na multiplicand. Ang pangalawang bilang naman ay tinatawag na multiplier. At ang sagot sa multiplication ay tinatawag na product. Ang multiplier at multiplicand ay tinatawag na factors. Mapapansin na kahit magpalit ang lugar o pwesto ng mga factors, ay pareho pa rin ang sagot. Ito ang isinasaad ng commutative property ng multiplication. Hindi nagbabago ang product kahit magkapalit ng pwesto ang mga factors. Masdan natin ang iba pang mga halimbawa. 3 plus 3 equals 6. Ang multiplication equation nito ay 2 times 3 equals 6. 2 plus 2 plus 2 equals 6. Ang multiplication equation nito ay 3 times 2 equals 6. Masdan natin ang mga factors. Kahit nagkapalit ng pwesto ang mga ito, sa una at ikalawa nating halimbawa ay hindi pa rin nagbago ang sagot. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Para sa pangkatang gawain, pumili ng isa sa mga sumusunod na hugis. Bituin, bilog, o puso. Kung pinili ang bituin, ikaw ay Group 1. Ang bilog naman ay para sa Group 2. At ang puso ay para sa Group 3.
Narito ang pagsasanay sa pangkatuan. Isulat ang katumbas na multiplication equation. Unang bilang, pangalawang bilang, at ang pangatlong bilang. Narito na ang mga sagot. Sa unang bilang ay 5 times 1. Pangalawang bilang, 3 times 0. At ang pangatlong bilang ay 3 times 2 equals 2 times 3. Narito naman ang gawain para sa ikalawang pangkat. Isulat ang sagot o product sa mga multiplication equation. 5 times 1 equals, pangalawang bilang 3 times 0 equals, at ang pangatlong bilang ay 3 times 2 equals 2 times 3. Narito na ang mga sagot. 5 times 1 equals 5. 3 times 0 equals 0. Pangatlong bilang, 3 times 2 equals 2 times 3. Ang sagot ay 6. Para naman sa pangatlong pangkat, isulat ang property ng multiplication na ginamit sa bawat equation. Unang bilang, 5 times 1 equals 5. Pangalawang bilang, 3 times 0 equals 0. Pangatlong bilang, 3 times 2 equals 2 times 3 equals 6. Narito na ang mga sagot. Para sa unang bilang, ito ay identity property. Pangalawang bilang naman ay zero property. At ang pangatlo ay ang commutative property. Narito ang dapat tandaan mga bata. Ang tatlong property ng multiplication ay ang mga sumusunod. Una, identity property. Pangalawa, zero property. At ang pangatlo ay ang commutative property. Para sa pagsasanay na ito, itaas ang masayang mukha kung ang mga pangungusap o mathematical equations ay tama at malungkot naman kung mali. Unang bilang, 8 times 1 equals 8. Pangalawang bilang, isinasaad sa zero property na kahit anong bilang ang i-multiply sa zero, ang sagot ay laging isa. Pangatlong bilang, ang identity property ay nagsasaad na kapag ang isang numero ay i-multiply sa isa, ang sagot ay ang numero pa rin. At ang pang-apat na bilang, isinasaad ng commutative property na kahit magpalit ng lugar o pwesto ang mga factors, ang sagot ay pareho pa rin. Ikalima, 10 times 0 equals 0. Ngayon ay alamin na natin ang mga sagot. Para sa unang bilang, ang sagot ay masayang mukha. Pangalawang bilang, malungkot na mukha. Pangatlong bilang, masayang mukha. Pang-apat na bilang, masayang mukha. At ang panlimang bilang, masayang mukha. Para naman sa pagsasanay na ito, tukuyin ang property ng multiplication na ginamit sa mga sumusunod na mathematical equations. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Atin nang alamin ang mga sagot. Para sa unang bilang, identity property. Pangalawang bilang ay commutative property. Pangatlo, zero property. Ang pang-apat ay identity property. At ang panlima ay commutative property.
Para naman sa pagtataya, isulat ang product at tukuyin ang property ng multiplication na ginamit. Identity, zero, o commutative. Narito na ang mga sagot. 10 times 1 equals 10. At ang property na ginamit ay identity property. Ang sagot naman sa pangalawang bilang ay 8. At ang property na ginamit ay commutative property. Ang sagot naman sa pangatlong bilang ay 0. Ang property na ginamit ay zero property. Ang pang-apat ay, ang sagot ay 6. Ang property na ginamit ay identity property. At ang panghuling bilang, 3 times 0, ang sagot ay 0. Ang property na ginamit ay zero property. At dyan na nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!